Yan. So, interviewin kita. Didig, ang halimbawa, kung malaki ang colony ng liguan, kasi maraming tao, mga ilang buwan yan bago magpuhag. Halimbawa, pinasok siya ngayong araw na ito. Mga ilang buwan yan bago magdugos. Kasi pwede mag-harvest na o magpuhag. Mga 2 buwan, Pastor. Mga 2 buwan. Pero kung maliit lang ang colony, medyo matagal-tagal kasi konti lang yung colony niya. Oo, ibig sabihin, kakaunti lang yung magsisip-sip ng nektar, ano? Di matagal bago marami yung kanya. Oo. Colony niya. Marami talagang ang nektar para makagawa ng dugos o honey. Ibig sabihin, kung maliit lang ang colony, pwede rin bang dadami yun? Siyempre, mag-aanak yan eh. Gadami yan, Pastor. Padami. Opo. Mangitlog eh. Halimbawa siya, matagal lang mga 3 buwan. Pwede mo siyang puhagin pero konti lang yung kanya. Yung dugos niya. Yung konti lang yung kanya. So, ang Palawano word pala ng dugos, ibig sa Tagalog yan yung pulot pukyutan o pulot liguan. Ganun yun. Pulot ng liguan. Dugos ang tawag pala sa Palawano. Dugos lang liguan. Yan yung box na yan, ito. Ayan, sigurado yung, di ba pinuhag natin kanina? Inharvest natin kanina. Yung queen yan, yung reyna, sigurado yan, bumalik yan dyan. Bumalik yan, Pastor, dyan. Ibig sabihin kung ang reyna aalis dyan, di magsama lahat. Magsama lahat doon. Sige. Kung baga sa pa hindi na nagustuhan yung kwan. Halimbawa kung may langgam yung box, pwedeng lumayas ang reyna. Kahit kung may langgam talaga yan dyan, kahit halimbawa may bahay na, matagal na sila, aalis talaga yan. Oo. Kahit na marami ng dugos. Oo, aalis kasi yung langgam parang, baka simple langgamin din sila. Pero ito may langgam, may kaunting langgam din yata nung pinuwag ko. Pero kung halimbawa, Pastor, konti lang yung langgam niya, hindi yan aalis. Hindi rin aalis. Pero pag marami, hindi talaga makatiis. Ganun pala yan. Aalis talaga. Na marami na siyang dugos. So, ano kaya magandang gawin para hindi langgamin, ano? Lagyan ng used oil yung puno. Ano kaya, basta hindi lang nakadikit sa ibang puno, no? Hindi ko lang alam. Ayan. Kasi ang ginawa niya doon, yung nylon na binitin niya lang, hindi rin pinasukan. Tapos siguro yung nylon, merong yon? Merong siyang linagay na pan. Para hindi makatuloy ang langgam. Ano kayang nilagay niya? Alam kung anong nilagay niya. Insect repellent siguro. Pag tingnan mo kung ano yun, gayahin din natin. Para maibahaga din natin sa mga tao. Kasi kung lahat ng may nyugan ay mag-alaga nito, dadami ang bunga ng nyug, di ba? Alam mo, sabi ni Albert Einstein, kapag itong honeybee, yung maliguan na yan, pukyutan, apis serrana itong liguan apis dorsata yung pukyutan na kukuha sa gubat, tapos apis mellifera yung kinukulture na para exotic yun. Pag yun daw honeybee ay nawala sa mundo, mga 3 araw na lang na mabubuhay ang tao sa mundo. Kasi kailangan natin talaga ng yung honeybee. Hindi ko lang kung ano pampaliwanag niya kung bakit ganun. So, basta may nyugan, di ba, Didig, may liguan. Ano yung kahoy na pag namulaklak tapos nasipsip nila, mapait ang dugos? Tawag sa kanya sa Palawan, yung rimaraw. Rimaraw? Oo. Pag yun ang namulaklak tapos nasipsip nila yung nectar. Mapait na mapait. Pero tingin ko yun, gamot yun. Pero mas maganda yun, Pastor, sabi nila. Oo, kasi gamot yung mapait na. Ibang namimili pagtikim mo, mapait. Ayaw talaga kasi. Pero sa nakakaintindi, yun ang gamot sa karamdaman ng tao. Napakabuti ng Diyos, kasi biro mo yan, maggawa ka lang ng box, ilagay mo lang dyan kahit hindi mo lagyan ng dugos dun sa loob ng box,
bulabugin mo lang yung mga ano dyan, liguan dyan sa palibot, diba? Tapos maghanap na sila ng box. Eh, basta pag ganyang maraming pan, yun niya, sagit lang yan. Oo. 2 buwan lang yan. 2 buwan. Tandaan ko ito, ngayon ay, anong date ngayon? March, hindi, 28, February 28, 2014. Ayun. Okay. So, pag sa kasoy, para mas maraming langgam, ano? Pag kamyas, nigano. Tapos yung citrus, langgam din eh. Kahit ito dati, marami rin ito. Sa ako na ito, meron akong tinanggal niya na inalisan niya. Pinasukan ng kanya, tinanggal ko lang. Yung Box. Yung box mo. Oo. Sabi ko wala nang wala nang tao. Yung pala. Yung pala pagbukas ko. Ang daming laman. Kaya lang wala nang puro bulok na. Ay, lumaya sila. Lumayas na, puro langgam na sa loob. Ayun. Kaya dapat unahan natin langgam, puhagin agad. Karami sa ng laman niya. Oo. Kaya lang. Sige, itutok mo sa akin Didig, pupunta ko ron. Tutok mo sa akin. Yan. Yan. Kita mo rin ako. Yan, sa ngayon yan ay nasa labas pa. Tapos maya-maya yan papasok sa loob. Ayan. Ayan ang nature ng liguan. I-command natin sa pangalan ni Jesus Christ na lahat na nandito sa baba, yung kasi pinugyan kanina in Jesus name, kinukumand ko kayo sa pangalan ni Jesus Christ na magbalikan dito sa box na nandito at hindi na muling alis, at kayo ay bilisan nyo ang pagsipsip ng nektar para mga 1 buwan o 2 buwan lang ay mag-harvest na naman ako. I decree it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pagkat na yun, ang nasusulat sa banal na kasulatan, ang mga nilalang ay naghahanap o ng magdodonate sa kanila, o the creation longs for somebody who will rule them. At tayong tao yon, na tayong tao nakawangis ng Diyos, tayo yung binigyan ng kapamahalaan magkaroon ng dominion o i-dominate o i-rule righteously ang mga hayop, mga halaman, ang kapaligiran. Tao lang ang binigyan ng Diyos ng dominion. Wala nang iba. Kaya let us rule this earth righteously. Rule this earth with holiness, because Hebrews 12:14 says, without holiness, no one can see God. And we also need to live peaceably with all. Yun ang sabi sa Hebrews 12:14. Live peaceably with all and be holy, without which no one can see God. Ayan. Salamat sa Diyos sa liguan na nagbibigay ng honey, at ang honey ay maganda sa kalusugan. Walang bakterya, walang harmful microorganism na nabubuhay sa honey. Kaya gamot yan sa sugat sa labas ng katawan. Yung sugat sa tiyan o bituka, kaya niyang gamutin. Pisibing gamot sa ulcer. Tapos nagpapababa pa ng blood pressure. At ang daming vitamins at minerals na kailangan ng katawan ng tao. Kaya pag regular tayong umiinom o nagtitake ng honey, ay gaganda ang ating kalusugan at hahaba ang ating buhay. So, glory to God sa ganitong source of income. Thank you, Father God. All the glory, honor, power, praises belongs to you, God, or I ascribe to you all the glory, power, honor, and praises sa ganitong pagkakakitaan. Amen. Mamaya panoorin natin yung didig. I-close up natin. In Jesus' name, hindi kayo makagat. Doon, banda ron ang butas sa may taas. Yan.
Kasi papakita ko ngayon yung dating box na galing dyan sa kamyas. Ayan, ito siya. Pag ibinaba na itong box na galing doon sa original na pinaglagyan, ay maglagay agad ng bakanting box doon sa pinagkunan para hindi sila lumayas at bumalik dyan sa dati nilang pwesto. Kasi kung hindi ka agad maglagay ng box, ay pwedeng lumayas yan sila. So yun, yun ang instinct nila eh. So kailangan maglagay agad ng box na pamalit para bumalik sila dyan. At sigurado aanin na naman pagkatapos aanin na naman ng dugas or pulot liguan pagkalipas lang ng 1 buwan o 2 buwan. Kumari wag patagalin ng 2 buwan kasi pag pinasok na langgam, lalayas naman ng liguan. O kaya ay pag pinatagal ng 2 buwan, may tendency na lumipas yung panahon niya. So kailangan puhagin. Ayan. Okay.